Welcome to another episode of our web app crash course, and this will be for the update. So, ito na yung last operation natin will be the update part. So, the update part is something like this. Okay, so let's create a front end first for the update. So, kunin ko to naman ni front end para hindi na tayo mahirapan sa pag-create. So, let's say this will be the update. No, no. Uh, delete. Okay, kunin ko tong file name na to. No? Getting this file name, then create here. That will be update. Then, kailangan ko din si delete front end. Then, I will rename it as update. Yan. Then, instead, next natin sa delete, this is the update. Yan. Then, send natin siya dun sa update.php. Now, sa update PHP, it needs data na pang-send or pang-update ng ating data. Okay? So, let me create the update PHP first. Okay, yun. Now, um, the update happens if kailangan mong update yung first name mo, last name mo, or yung age mo. Okay? So, medyo complex na tong part na to since madami tayong possible means to update. So, for example here, we have, or we will take this as our base code. Yan. Mali. Update ko na pala. Update.php. Now, kailangan natin ng ID kung sino yung target. Katulad guys, kasi kay Didit, kailangan natin ng ID to find the specific data that we want to update. Okay? So, and katulad din kay insert, kailangan din natin ng data to replace uh, the data, to replace the existing data. So, kailangan din natin yung insert here, specifically for these parts. Kasi kailangan natin siya for the update. So, lagyan ko lang siya dito ng mga BRBRs. Ayan. Then, instead na update, it should be uh, yan. Okay, lagyan ko din ng BRBR here. BR. Yan. Okay. Then, lagyan ko dito na another BR. Bakit BR? Okay. So, post pa din siya, submit. So, lahat daw na nandito sa pane na to is isasend dun kay update.php. Now, I would like to create here ng tinatawag natin na require kasi nga bago pa sana masubmit itong page na to, meron na talaga siyang tinatype na employee ID. Okay. So, itong mga to, hindi ko naman i-require kasi nga kada update, hindi naman lahat is ina-update. For example, last name lang ina-update ko kasi kinasal ako. Or age, kasi tumanda ako. Or nagpakita ko ng pangalan kasi ganito yung pangalan ko. Okay? Actually, dun din dapat kay delete. For example, dito, kay delete, lagyan na din natin siya dito ng required. Okay? Para hindi lang siya, or hindi pupunta itong form na to sa deleted PHP, not unless may sinulat kang something here. So, okay lang yon. Required. Yan. Then, i-record din natin yung isa. Then, we will create, for me, okay na si front end. Let's open this para makita natin yung visuals dito sa harapan. Yan. Okay. Then, wala lang labels yon. Name, first name, last name, and the age.
Okay? So now, um, yan. First name, last name, and the age. Ngayon, medyo tricky na tayo sa update kasi nga yung combinations ng possible lahat ng updates. Kasi pwedeng update lang is yung name, tsaka yung first name, tsaka age, last name, tsaka age, ganon. So, madami tayong possible na i-updates. So, yan. Doon tayo ulit sa iset. Okay? Kunin ko to. Or, saan na yung insert? Ito, kunin natin to. Yan. If is set, okay, validation part ulit, is set yung employee. May pangalan ba yun? Empnom. First pala, empnom. Empnom. Saan na yan? Ito. Okay? Yan muna. I-check muna niya kung nakasend yung empnom. Okay? Now, ang tricky kasi dito, if hindi hindi nakaset yung mga mga elements. For example, sige, balik ko to. Empnom, lname, fname. Wala na ako dito ng fname. Last first name. Okay? Not all the time kasi lahat ito is in-update. So, hindi maganda na lahat to is naka-end. Okay? Kasi nga ang rule nito para mag-run itong block na to, lahat dapat sila is naka-set. Okay? Ngayon, wala tayong info dito. Pero um let's do the best case scenario na i-edit niya lahat ng info niya. Okay? Then, edit ko yung emp, no? Equals to color post emp. Okay? So, for example, lahat is i-update niya. So, let's do this. Update employee data. Set. Tapos where. Is equals to yung emp. Yun. Doon na balik siya doon sa update. Name. Then, mabalik siya dito. Success. Edit success. Okay? Update front end of PHP. Okay? So, let's try this. Best case scenario muna tayo. For example, si Olivia Hernandez 26. So, employee ID niya will be 8. Then, gusto niya palitan yung name niya. For example, into Maria. Then, her, kinasal din siya ko. For example, Ramos. And tumanda siya ng isang taon. So, 27. Okay, exception, may mali ata sa year, F name, L name, age. Set Maria Ramos. You have an error in syntax. May syntax error tayo. Check natin. F name, L name, F name, L name. Where set update employee data set where employee ID equals to $M. May error daw tayo. F name, L name, age.
Ramos at line 1, number 18. Dito yan. Each where employee ID is equals to M. What we add? Double quote there. May mali daw. Set where employee ID is equals to M. Wait, we actually have a problem here. Okay, emp now, first name, last name, age, F name, L name, age, date, employee data, set where employee ID. You have an SQL syntax near set value to. Ano ko set lang to eh. Meron tayong mali sa ating syntax. So let's define first. Updated by data, fname, lname, age. I think tama naman siya. Okay. Okay, I forgot. Sorry. The employee data, nasanay kasi ako dun. It should be here. Set, yun. Set fname. I forgot the syntax. Sorry. So, fname is equals to, ayun. Then lname equals to lname. Sanay tayo sa insert. Then age will be, then delete. Okay? I guess this is good na. So, fname, lname, yan. Age, where, other age, lname, if, okay doon. Anong column Maria in field list? This should be double quote kasi string pala to. Yun. Na-update na nga siya. There. So, ayun. Since ako nga pala string